Magandang hapon mga ka-vlogger! Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa Universal Design for Learning o UDL at ang National Disability Authority 2020. Ano nga ba ang Universal Design for Learning o UDL? Ito ay What is UDL? UDL stands for Universal Design for Learning. It is a teaching approach that aims to make learning accessible for everyone, including students with disabilities. Remove barriers to learning by offering flexibility in how students learn, what they learn, and how they show their learning. Ito rin ay isang paraan ng pagtuturo na naglalayong gawing accessible ang pagkatuto para sa lahat ng mag-aaral, kabilang na ang mga mag-aaral na may kapansanan. Layunin ng UDL na alisin ang mga hadlang sa pagkatuto sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang opsyon at kakayahang pumili kung paano matuto ang mga estudyante, ano ang mga paksa o materyales na kanilang pag-aralan, at paano nila ipapakita ang kanilang natutunan sa pamamagitan ng pagbigay ng fleksibilidad. Tiniyak ng UDL na lahat ng mag-aaral ay may pantay-pantay na oportunidad na magtagumpay sa kanilang pag-aaral anuman ang kanilang mga pangangailangan o kakayahan. Susunod naman ay ang principles of UDL. Multiple means of engaging. Keep students motivated. Example, use games, stories, and interactive activities. Then, multiple means of representation. Present information in different ways. Example, use videos, images, and text for lessons. Ito rin ay isang prinsipyo ng UDL na naglalayong panatilihin ang motibasyon ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng iba't ibang mga estratehiya at aktibidad. Halimbawa, maaari itong gawin sa pamamagitan ng paggamit ng mga laro, kwento, interaktibong gawain upang gawing mas kaakit-akit at masaya ang proseso sa pagkatuto. Sa kabilang banda, ang multiple means of representation naman ay tumutukoy sa pagpresenta ng impormasyon sa iba't ibang paraan upang mas maunawaan ng lahat ng mga mag-aaral. Halimbawa, maaaring gumamit ng mga video, larawan, at teksto sa mga leksyon upang matulungan ang mga mag-aaral na mas madali at mas mabilis na maunawaan ang mga konsepto, lalo na kung may mga mag-aaral na may iba't ibang estilo o pangangailangan sa pagkatuto. Sa ganitong paraan, ang parehong nilalaman ay maipapasa sa lahat ng estudyante anuman ang kanilang mga kakayahan o estilo ng pagkatuto. Susunod naman ay ang multiple means, action, and expression. Ito ay nag-allow ng students to show what they have learned in different ways. Example, writing, drawing, or making videos. Ito rin ay isang prinsipyo ng UDL na naglalayong bigyan ang mga mag-aaral ng iba't ibang paraan upang ipakita ang kanilang natutunan. Sa pamamagitan ng estratehiyang ito, binibigyan ang mga estudyante ng kalayaan na pumili kung paano nila nais ipahayag ang kanilang kaalaman. Depende sa kanilang lakas at estilo ng pagkatuto. Halimbawa, maaari nilang gamitin ang pagsulat, pagguhit, paggawa ng mga video o iba pang mga paraan upang ipakita ang kanilang mga ideya at natutunan. Why is UDL important? Because it ensures equal opportunities for all learners, including students with disabilities. It helps teachers address different learning styles in one classroom.
and prepares students for real-world situations where diversity is celebrated. Ito rin ay tinitiyak ang pantay-pantay na oportunidad para sa lahat ng mag-aaral, kabilang na ang mga mag-aaral na may kapansanan sa pamamagitan ng pagbigay ng iba't ibang paraan ng pagtuturo at pagkatuto na alis ang mga hadlang sa edukasyon at nagiging mas inklusibo ang proseso ng pagkatuto. Tinutulungan din ng UDL ang mga guro na tugunan ang iba't ibang estilo ng pagkatuto sa isang silid-aralan. Kaya't bawat mag-aaral, anuman ang kanilang kakayahan o estilo ng pagkatuto, ay may pagkakataon na magtagumpay. Bukod dito, ang UDL ay naghahanda rin sa mga mag-aaral para sa mga tunay na sitwasyon sa buhay kung saan ang pagkaiba-iba at inklusibilidad ay ipinagdiriwang at ang bawat isa ay binigyan ng pagkakataon na ambag at magtagumpay sa isang mas malawak na komunidad. Examples of UDL and action. It ensures equal opportunities for all learners, including students with disabilities. It is also helps teachers address different learning styles in one classroom, prepares students for real-world situations where diversity is celebrated. Itinitiyak din dito ng Universal Design for Learning o UDL ang pantay-pantay na oportunidad para sa lahat ng mag-aaral, kabilang ng mag-aaral na ang mga mag-aaral na may kapansanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang paraan ng pagkatuto sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga flexibleng estratehiya sa pagtuturo na aalis ang mga hadlang sa pagkatuto at nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng mag-aaral, anuman ang kanilang kakayahan na magtagumpay. Bukod dito, tinutulungan din ng UDL ang mga guro na matugunan ang iba't ibang estilo ng pagkatuto sa isang silid-aralan. Dahil sa iba't ibang pamaraan ng pagpahayag ng kaalaman at impormasyon, ang bawat mag-aaral ay may pagkataon na matuto sa paaralan na pinakamainam para sa kanila. Higit pa rito, ang UDL ay naghahanda sa mga mag-aaral para sa mga tunay na sitwasyon sa buhay, kung saan ang pagkakaiba-iba at inklusibidad ay pinahalagahan at pinagdiriwang. Sa ganitong paraan, natuto ang mga estudyante ng mahalagang kasanayan na nagagamit nila sa kanilang pakikisalamuha at tagumpay sa mas malawak na komunidad. Ito naman ay ang take-away image. Susunod naman ay ang take-away message. UDL is not about creating a one-size-fits-all education. It's about creating flexible and adaptable learning environments for all students to succeed. Ito rin ay hindi tungkol sa paggawa ng isang one-size-fits-all na edukasyon, kung saan pareho ang paraan ng pagtuturo para sa lahat ng layunin ng UDL na lumikha ng mga flexible at adaptable na kapaligiran sa pagkatuto na tumutugon sa mga pangangailangan at kakayahan ng bawat mag-aaral. Pinapayagan ng UDL ang mga guro na magbigay ng iba't ibang estratehiya at materyalis upang matulungan ang mga estudyante na magtagumpay sa kanilang pag-aaral. Anuman ang kanilang estilo ng pagkatuto o pangailangan. Sa ganitong paraan, bawat mag-aaral ay may pantay-pantay na pagkakataon upang matutunan ang mga konsepto sa isang paraan ng naakma at komportable sa kanila. Kaya't mas natutulungan silang magtagumpay sa kanilang edukasyon. So ngayon, ipapatuloy natin, what is the National Disability Authority o NDA? Ano nga ba ang
NDA. Ang NDA is a government agency that promotes equal opportunities for people with disabilities. In 2020, the NDA highlighted the importance of universal design for learning in education system. Noong 2020, tinampok ng hindi ang kahalagahan ng Universal Design for Learning o UDL sa mga sistema ng edukasyon. Ayon sa mga NDA, ang UDL ay isang mahalagang pamamaraan na makakatulong upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga mag-aaral, kabilang na ang mga mag-aaral na may kapansanan sa pamamagitan ng UDL, naaalis ang mahalagang hadlang sa pagkatuto at nagiging mas inklusibo ang edukasyon dahil nagbibigay ito ng mga fleksibleng paraan ng pagtuturo, pagpapakita ng impormasyon at pagpapahayag ng natutunan. Ang layunin nito ay matulungan ang bawat mag-aaral anuman ang kanilang kakayahan na matagumpayan at kakamtan ang kanilang buong potensyal sa pag-aaral. Key highlights from NDA 2020 on UDL. A. Barriers to education identified. Physical barriers, inaccessible school buildings, curriculum barriers, materials that aren't inclusive, communication barriers, lack of resources for non-verbal or visually impaired students. Ang physical barriers ay tumutukoy sa mga hindi na-access ng gusali ng mga paaralan tulad ng kakulangan ng rampa o elevator para sa mga mag-aaral na may kapansanan sa paggalaw, na ang curriculum barriers naman ay mga materyales at aktibidad sa pagkatuto na hindi sinasaalang-alang ang mga pangangailangan ng lahat ng mag-aaral tulad ng mga aklat o resources na hindi inclusive para sa mga mag-aaral na may kapansanan. Samantala, ang komunikasyon barriers ay tumutukoy sa kakulangan ng mga resources para sa mga mag-aaral na hindi nakakapagsalita o may kapansanan sa pagpaningin tulad ng kakulangan ng mga braille na materials, sign language interpreters o teknolohiyang makakatulong sa kanilang komunikasyon at pagkatuto. Dito naman sa B, NDA's recommendations for UDL implementation. Incorporate flexible teaching methods. Teach in ways that suit different abilities. Invest in accessible technology. Use tools like screen readers and text-to-speech. Promote professional development. Ito ay train teachers and UDL students. Dito naman sa ang ng mga flexible na pamaraan sa pagtuturo upang matugunan ang iba't ibang kakayahan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang estilo ng mga pagtuturo tulad ng visual, auditory at kinesthetic approaches. Nagiging mas angkop ang pagtuturo sa mga pangangailangan ng bawat estudyante. Kasama rin sa mga hakbang na ito ang pamumuhunan sa mga teknolohiyang accessible tulad ng screen readers at text-to-speech tools na tumutulong sa mga mag-aaral na may kapansanan sa paningin o sa pagbabasa na mas madaling ma-access ang mga materialis at leksyon. Bukod dito, mahalaga rin ang pagpapalakas ng mga profesional na pag-unlad ang mga guro sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga estratehiya ng Universal Design for Learning o UDL. UDL principles and action based on NDA 2020 provide options for engagement, allows students to choose activities that interest them to stay motivated, use multiple means of representation. Examples provide lessons in writing text, audio, and visual formats, allow multiple ways to express learning. Example, students can present their understanding through art, essay, or videos. Next. Benefits of UDL as emphasized by NDA 2020. Ensures inclusive education for all students, reduce
inequalities in learning environments, prepares the students with disabilities for lifelong learning and independence. Ang ito ay tinitiyak na ang inklusibong edukasyon para sa lahat ng mga aral, anuman ang kanilang kakayahan, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga flexible at adaptibong pamamaraan ng pagtuturo, matulungan paraan ng pagtuturo, tutugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral kabilang na ang mga na may kapansanan kaya nakakatulong itong alisin ang mga hadlang sa pagtuturo o pagtuto at nagpapromote ng pantay-pantay na oportunidad sa edukasyon. So ngayon dito na natatapos ang aming diskusyon. Sana mayroon kayong matutunan sa aming diskusyon ngayong hapon. At maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa aming video. Please like, share, and subscribe our video in YouTube channel and Facebook page. Paalam mga ka-vlogger! Paalam! Bye!